Magandang panahon sa inyo mga Katax. Ito po ang inyong Katax ETM at sa araw na to ay pag-uusapan natin ang magandang negosyo para sa OFW. Ang magandang negosyo para sa naghihirap. Naghihirap ang bulsa, naghihirap ang kalooban, naghihirap ang kaisipan. Kasi sa sobrang dami ng gastos, yung kinikita kulang. Sa sobrang dami at taas ng mga presyo ng bilihin, ang kinikita kulang. So sa mga teachers, sa mga empleyado na nangangarap na magkaroon ng maliit na negosyo, na konti lang ang kapital, at hindi nangangailangan ng franchise fee, o mag-i-stock ka ng mga nabubulok o nasisirang mga inventaryo, inaanyayahan ko kayo na bigyan ng pagkakataon itong aking ino-offer na negosyo para sa inyo. Alam niyo, ginawa ko ito, na-conceptualize ko ito para sa mga OFW Kasi ang mga OFW, kahit ayaw na ng kanilang kalooban at kaisipan na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, napipilitan sila. Anong nangyayari tuloy? Nagkakaroon ng family breakup, quasi-family breakup, hindi niya nakikita ang paglaki ng kanyang mga anak. So kahit na nasa Saudi siya o saan mang bansa, foreign na bansa, pwede na siya mag-start ng negosyo. Hindi nangangailangan ng sobrang laki ng kapital. Actually, halos wala nga kapital to. Dahil lang kailangan mo lang, uulitin ko sa mga sinulat ko na, kailangan mo lang meron kang internet sa bahay, meron kang mobile phone o landline, meron kang internet connection, pwede ka nang mag-umpisa ng home-based business. Ano nga ba tong home-based business na ito? Ito po ang aming contact number, School for Tax Consultant po kami. Pwede nyo akong tawagan dito. Ako po si Katax ETM. At pwede nyo rin puntahan ako sa aking Facebook, katax.etm Facebook. Unahin natin yung business na madaling gawin. Ang tawag po dito sa business na to ay legwork business. Kaya makikita nyo itong babaeng ito tumatakbo. Legwork business po kasi ang mag-business register, ang mag-business renew, at mag-business retire. Pwede kayong maging business registration, renewal, and retirement specialist. 5 araw lang po ito. 5 araw lang po itong gagawin. Wala akong franchise fee kayong babayaran sa akin. Small capital nga lang, sabi ko sa inyo, computer, internet connection, landline, mobile phone man siya, o yung mumurahing cellphone, pwede na yan. Pwede na kayong mag-start ng inyong business. Ano po ba ito? By itself, magre-register kayo ng business, magre-renew kayo ng business, magre-retire kayo ng business. Alam niyo mga business persons at saka mga taxpayer, napaka-busy na po niyan. So, wala na silang panahon na mag-renew, mag-retire, o mag-register ng business nila. Sinasabi nga ng iba, dapat yung oras na yun ginagamit sa pagninegosyo. So, mas malaki nawawalang pera sa kanila sa pagre-renew, pagre-retire, at pagre-register ng business. Siya nga pala, gagawin natin yung ating pag-aaral sa De La Salle Campus, Makati City. Pag-aralan natin kung gaano kalaki ang negosyong ito. Batay po sa aming estimates at pag-aaral, ang average local taxpayer per city or municipality, for example, dito sa City Hall ng Maynila, mga 15,000 po yung taxpayers. So, ang isang taxpayer, kada renewal, registration, at retirement ng business, gumagastos po yan ng mga 1,500. Kasama na po yung pagkain, pamasahe, mga taong inutusan, papeles, supplies, etc. etc. Minsan, mas malaki pa po yan kung alam nyo na po, may mga lagayang nangyayari para lang mapacilitate, naglalagay sila. Mga lagayan dyan, nagwo-work ng from 2,000 to 20,000. Huwag na natin isama sa computation yon. Yung actual na lang po nilang ginagastos. Ito po yung average 1,500. So, kung 15,000 po yung taxpayer at gumagastos ang bawat isa ng 1,500, ang potential cash benefit po, kung ito po ay gagawing negosyo na katulad po ninyo, ay 22,500,000. Manila po lang po yan.
So, meron po tayong 17 cities sa Metro Manila. So, ang potential business po sa isang taon ay 382,500,000 pesos. Imaginein po ninyo. Kung kayo po ay makakakuha ng hanap buhay dito na kahit kumita na lang kayo, sabihin natin ng 500,000 a year, mas mabuti na po yun kaysa sa wala. Imagine nyo, magtatrabaho lang kayo mula Enero, dahil dyan po pinakamaraming nagre-renew ng business, kikitain nyo yung 500,000, hindi na kayo magtatrabaho mula February hanggang December. Sipag lang po ang kailangan nyo at skill development po sa pagre-renew, re-retire at pagre-register ng business. Another business po na nakikita kong napakadami ng potensyal, ito pong tax book of account preparers. Sa 27 years ko pong pagpapractice, ang nakikita ko po, karamihan, yung mga books of accounts ng mga kliyente ko, wala pong laman. Kahit na nagbayad na sila ng chief financial officer nila, chief accountant, naku po, ang lalaki ng sweldo. Ang lalaki ng nire-retain nila sa bookkeeper nila, sa independent certified public accountant nila, pero wala pa ring laman. Wala pa ring laman yung books of accounts nila. So, nangangahulugan lang na mahina o kulang sila ng oras o intelektual na gumawa ng accounting entry sa kanilang books of accounts. So, ito po ay 5-day short course din. Walang franchise fee kayong babayaran kasi sarili niyo naman yung business nyo. Small capital, maliit lang po yung registration fee nito. 5,000 lang po for 5 days. At gagawin din natin sa De La Salle Campus, Makati City. Ano po ang potential ng business na ito? Ito po yung potential ng business na ito. Ano po? Ang average taxpayer po per BIR information is 17,500,000 na po. Ayon po yan sa BIR. At ang ginagastos po sa professional fee ng mga taong ito at sa expenses po sa mga supplies para lang malagyan yung books of accounts ng taxpayer 5,000 pesos po a month. So, kung imumultiply po natin yung 17,500,000 sa 5,000, ang monthly cash potential ng business na to ay 87 billion pesos. 87 billion 500 million pesos. So, sa isang taon, 12 buwan po yan ang pag-ientrada sa libro. So, lumalabas 1 trillion 50 billion ang potential industry ng negosyo nito. Kaya lang po, napupunta po sa wala dahil ang penalty po pag walang laman ng books of accounts nyo ayon sa BIR ay 25,000 to 50,000. Imagine niyo nilang kung lahat itong 17.5 million ay magbabayad ng 50,000 or 20,000 penalty each. Yun po yung potential income na rin po ninyo. So, inanyayahan ko po kayo na maging tax books of accounts preparer. At ang pangatlong business na pwede po ninyong pasukin ay yung tinatawag na payroll master. Ito po yung business person outsourcing. Tagagawa ko kayo ng payroll. Kasi minsan po yung mga payroll ng executive, ina-outsource po yan. O minsan yung payroll po ng mga rank and file, laborer, ina-outsource na rin po para makatipid yung taxpayer at hindi magkaroon ng delay. Kasi pag kumukuha sila ng empleyado, lalong nade-delay po ang paggawa ng payroll. So, ang payroll master po, siyempre, definitely, gagawa ko kayo ng payroll. Gagawa kayo ng mga documentation ng payroll slip, 2316, 1601C, 1604CF, at lahat po na reportorial, ituturo ko po yan sa inyo. 5 days lang po, pwede na po kayong maging payroll master. At pwede na po ninyong umpisahan ang negosyo nyo bilang payroll master outsourcing. 5 days lang po yun yan. No franchise fee, wala pong malaking capital kasi 5,000 pesos lang pong gagastusin ninyo. Of course, taxes is for your account. At yan po ay gagawin po sa De La Salle Campus, Makati City. Gaano kalaki ang business na ito? Ito po ang business na yan. Ang average taxpayer po ay average taxpayer sa buong Pilipinas ay 17,500,000.
Ang monthly cash na nai-incur nitong mga taxpayer nito in preparing payroll and documentation ay mga 10,000 pesos po a month. So, ang ating potential industry para di sa kanitong klaseng negosyong payroll master ay 175 billion pesos. Month lang ho yan. So, multiply nyo po ng 12 dahil meron po tayong 12 months in a year. So, mga 2 trillion 100 billion peso industry po iyan. Pwede nyo pong pasukin ang payroll master at umpisahan po ninyong maging tagagawa ng mga payroll po huwag naman yung mga large. Magsimula tayo sa micro and small. At umpisahan nyo rin, babaan nyo rin yung inyong professional team muna dahil mag-uumpisa kayo. At ang last but not the least, na pwede po nyong pasuking hanap buhay, yung tinatawag pong home-based negosyo po itong lahat. Home-based negosyo po itong pinopropose ko sa inyo. Hindi nyo kailangan umalis ng bahay. Hindi naman, alis din kayo ng bahay kasi pupunta kayo sa kliyente. Tax Returns and Reports Preparer. 5-day short course din po siya, 5,000 pesos. Taxes for your account. Wala pong capital kasi kailangan nyo lang mobile phone, kailangan nyo lang computer, internet connection, at home-based business. Wala kayong babayarang rental. Gagawin po natin ang ating pag-aaral sa De La Salle Campus, Makati City. Gaano po ba kalaki ang negosyong tax returns and reports preparer? Ayan. Ito po yung itsura ng tax report at tax return. Example lang ho yan. Siyempre, may mga report po yan. VAT summary list, etc. etc. Marami ho yun eh. So, tuturo ko sa inyo paano ang tamang paggawa. Yan, ito po kalaki ang business na yan. Similarly, 17.5 million ang active taxpayer ng BIR at ang charge po ng katulad ko as a tax consultant mas malaki ho yung professional fee ko rito Hindi yan ganyan ang professional fee ko. Kasi po ako ay 25,000 per day ho ako So, 15,000 per month ang pinag-uusapan dito, hindi per day. So, ang monthly cash potential of the business nationwide is 262 billion pesos at may butal pong 500 million pesos. So, sa loob po ng isang taon, 3 trillion 150 billion ang industriyang ito. Kumita ka lang ng 200,000 a month 200,000, okay, 200,000 a month, masaya na tayo nun 50,000 a month, masaya na tayo dun di ba? Gusto ko sana na hindi mapunta to sa graft and corruption. Kaya gusto ko ang lahat ng tao dito sa Pilipinas ay magkaroon ng oportunidad. Hindi na siya umalis ang OFW, magkaroon ng business na ang negosyo niya ay yung sarili niya. Wala siyang nabubulok na inventaryo. Yung pong may sakit sa puso o nahihirapan sa puso, may naghihirap sa kanyang naghihirap ang kalooban niya at naghihirap ang kanyang ang damdamin, pwede po siyang maging tax books of accounts preparer. Yung naghahanap po ng mga empleyado na naghahanap po ng sideline, pero pwede sila maging payroll master outsourcing. At yung mga tao po na hindi pinalad na maging CPA, bumagsak sa board exam, yung mga lawyers na bumagsak sa board exam, pwede po kayong maging tax returns and report preparer. Napakaganda pong hanap buhay para po sa atin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Ka-Tax ETM. At sana po panoorin nyo po yung iba kong video sa YouTube, Ka-Taxpayer Channel. At puntahan nyo po, i-visit like ninyo yung aking ETM. Mali po, bura-bura. Katax.etm Facebook. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Ciao!